Hi, so good morning. I'm back again and update lang. This is day 15. Okay, tapos na rin yung workshop ko. Tapos na rin yung nag-unmolding ako ng ah, ginawa kong artisan soap made by me. And today naman guys, mag-a-update lang ako kasi it's day 15 na. Now, this is the real or the reality of starting a business, which is you need to have a capital to start your soap business. So I need some ingredients, equipments, and yeah, the labels pagdating sa pagbebenta. I have na social media. Meron na rin akong mga shop network na pwedeng na pwede kong bentahan ng aking product if ever. Naka-ready na rin. And yes, kukuha na rin ako ng DTI permit if in case na kailangan. Pero I think kailangan talaga yung DTI permit. So, ang mahirap lang kasi wala pa akong enough budget for my business soap. Dahil makakabili man ako ng mga equipment paunti-unti and ingredients paunti-unti. So hindi ka rin naman makakapag-start na kagad na gumawa ng sabon kung kulang ka pa ng mga equipment mo. Kung kulang pa din yung mga ingredients mo. So parang akong na ngayon na pag-isip-isip ko, lalo na umuulan ngayon din, napatulala ako sa bintana namin. Then iniisip ko, where did I find capital for this business. Pero feeling ko naman, hindi naman ako pababayaan ni God for this kind of project na gagawin ko. And He will provide for that. And I pray din also, syempre. Every day yan. Every day, every night. So, I think, ang magagawa ko lang for this following days pala. This following days na habang hindi pa kompleto yung equipment ko, ima-master ko yung mga kailangan kong product, ingredients na kailangan kong gawin. Kasi meron na rin akong ni research na magpo-focus muna ako sa iisang product na yun. Isang klase ng artisan soap na makakapag tulong for all sensitive skin. So, this is organic guys ha. So, syempre, meron din pH test. Kasi alam ko parang mayroong nabibiling pH test na i-check mo din yun. If good siya na pang gamit talaga sa tao, then hindi siya synthetic. Parang gano'n. Yung mga iba kasi may mga synthetic na halo, lalo na yung mga commercial soap. Guys, hindi lang natin alam pero meron yun hindi natin namamalayan, na dry yung skin natin. Then yes, also, speaking of dry skin, dry din yung skin ko. Lalo na ngayon, taglamig. Malamig din yung panahon, tag-ulan na rin. Then yung dinudutihan ko, malamig yung area. Silang and Tagaytay, malalamig din yung area na yun. So halos araw-araw ko nag-jacket, nag-duty doon. And syempre, magbe-breakout ka nun. Pag ganon. So iniisip ko, for all sensitive skin and dry skin na rin siya. Parang all in one. Pero syempre, yung formulated ingredients na yun is tulong yun from my research and also sa mga website and sikat na website guys ha, yung mga talagang gumagawa ng soap. Kung alam nyo yung si Brambleberry website, and also meron din siya halos yung pinapanood kong YouTube or Queen of Soap, si Brambleberry. Siya din naman kasi nagturo lahat. And then the calculation of the ingredients, yung formulated ingredients mo, sila din nagbibigay din sila ng ganun. So meron naman tayong mga expert na magbabasehan para dito sa aking gagawin soap. So hopefully soon sana magawa ko na talaga siya in the first ever made soap na by me, na wala na talagang may magtuturo or mag-guide kagaya nung nag-workshop kami. Pero alam niyo guys, as I may experience din po sa workshop ko, sobrang na-enjoy ako, kinikilig ako kasi nakagawa ako ng ganung klaseng sabon. Alam mo yun, maliit na bagay or simpleng lang siya na
na bagay. Alam mo yung nakaka-boost ng iyong confident, nakaka-boost din ng iyong sarili, na mo-motivate yung sarili ko. And then talagang kinilig ako doon. Merong doon, may video akong i-upload dyan. Syempre, sa mga susunod na talagang kinilig ako sa sa pagtapos kong gawa nun. Lalo na yung sa may sa cold process soap na banda. Yun, kasi I made it na yung nakikita ko lang sa YouTube na pinapanood ko, nagawa ko doon. Pero di ko sure sa scent na parang magbagay yung itsura niya sa scent na yun. Kasi yung itsura kasi noon, nung nakita niyo yung mga videos ko, meron kasi siyang pastel green and pastel pink. Eh yung amoy niya is citrus. I don't think if that fits, pero syempre, kami din naman gagamit ng soap na yon, and possible may pagbibigyan ako ng soap na yon sa mga kaibigan para ipa-check ko din kung how is it, paano okay ba yung soap na ganito ganyan. Kasi syempre first time din na gagamit ng ganung klase ng soap. Pero yon guys, sobrang healthy. Full of oil. Iba't ibang klase ng oil. May olive oil, sunflower oil, palm oil, shea butter, coconut oil. Ganon. 5 klaseng oil pinagsama-sama doon sa 500 grams. Hindi kaya magiging smooth talaga yung skin mo na yun. Di ba kalimitan naman talaga yung pinalalagay natin na pampasmooth is oil naman din talaga. Kasi yun yung nagpapamoisturize. So, yun dapat yung kailangan nating gamitan talagang klaseng sabon. At hindi ko rin nakalain it's made by oil talaga siya in the first place. Na nakita ko rin, napapanood ko sa YouTube, ha? Oil pala, made by oil pala ang soap. So, ayun. Hopefully guys, I just want to update lang na yun, yung case ko. Kailangan ko ng benta. Kailangan ko bumenta ng sasakyan para magkaroon ako ng commission, and then magkaroon ako ng capital for that. Kasi iniisip ko na capital, kailangan meron akong 20,000. Pero syempre, marami nga nagsasabi na pwede kang magsimula kahit maliit lang. Alam ko naman din po yun. Ayun na nga. Pero yun nga yung dream ko kasi is talagang gusto ko kompleto, kasi para madaling gamitin. Madaling gumalaw pala. Kumbaga, madali kasing gumalaw or kumilos kapag kompleto ka sa gamit, kompleto ka sa ingredients. Hindi naman sa ingredients siguro, kahit hindi naman lahat, bibilhin ko na agad yung lahat ng scent, lahat ng ng mga oils, hindi naman din ganun. Sa equipment, siguro masasabi ko, bibili na ako ng mga kailangan ko, like spatula, yung pitcher na may mahabang huso, yung ganun, tapos yung sangkalan, cutter, yan, yun yung mga mga basic na kailangan. Goggles, pero mga mura lang naman din yan, alam ko, sa mga nabibili sa online, and then also dito sa malapit sa atin, sa DB Mall, di ba? So, ayun. Okay, so yun lang yung update for today's video, guys. I just, lang talaga. Lang ako, naglibog ang ulo ba? naglibog ang ulo ko, unsaon na akong, paghimuon, unsaon akong action for this, the capital. Pero, syempre, as business owner, hindi yun, hadlang for not pursuing this kind of project. And, syempre, this is just a challenge lang for me and for all the entrepreneur din na nagsisimula pa lang sa business. So yun lang guys for today's video. I hope you like it and follow and subscribe. So yun lang guys, bye.